Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na yon na tulad ng isang bitag. Sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay awake. Sa dulo ng taon ng simbahan, habang unti-unting papalapit ang panahon ng Adbyento, patuloy tayong inihahanda ng mga pagbasa sa isang mahalagang saloobin, ang kahandaan. Pero ang paanyayang ito ni Jesus sa Ebanghelyo ay hindi lang ukol sa isang hinaharap na katapusan. Ito ay tungkol sa ngayon. At kung may isang salita na bumabalot sa buong mensahe ng ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas ngayong araw na ito ay awake. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo upang huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at sa mga alalahanin ng buhay na ito. Kung hindi aabutan kayo ng araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Parang isang hampas ito sa ating lahat na madaling mabighani ng mundo, madaling malunod sa pagkabahala, o madaling makalimot sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang gising na tinutukoy ni Jesus ay hindi lang basta pagmulat ng mata mula sa tulog. Ito ay pagmulat ng puso, pagkamulat ng budhi, at pagbangon ng ating diwang madalas ay natutulog sa gitna ng gulo, ng ingay at alalahanin ng buhay. Marami sa atin ang gising ang mata pero tulog ang damdamin. Nakatayo pero wala sa sarili. Kumakain, nagtatrabaho, nakikipagkwentuhan, nagsisimba, pero hindi talaga naroroon. Wala sa kasalukuyan, wala sa presensya, wala sa katotohanan ng sarili. Ang tawag ni Jesus na mag-ingat ay isang paanyaya sa pagka-alerto, hindi sa takot kundi sa pagkamulat. Hindi para mabalisa kundi upang maging present, maging buhay sa kung ano ang mahalaga sa harap ng Diyos. Kapag sinabing gising ka, ang ibig sabihin ay nakikita mo ang katotohanan. Hindi lang ang gusto mong makita. Naririnig mo ang boses ng Diyos. Hindi lang ang ingay ng mundo. Nararamdaman mo ang tibok ng iyong puso at ang daing ng kapwa. Hindi lang ang ingay ng sariling isip. Marami sa atin ay tulog sa pagmamahal, tulog sa mga pangangailangan ng ating pamilya, tulog sa panawagan ng Diyos na magbago, tulog sa katotohanang lahat ng mayroon tayo ay lilipas. Kaya't sa Ebanghelyo, hinihimok tayong maging handa sa lahat ng oras. Pero paano nga ba maghahanda? Hindi ito nangangahulugan ng pagiging paranoid. Hindi ito pagiging abala sa mga hula ng katapusan. Ito ay pagiging tapat sa kasalukuyan. Ang mabuhay ngayon bilang anak ng Diyos, bilang kapatid sa kapwa, bilang tagapaglingkod ng pag-ibig. Ang isang taong gising ay hindi lang basta aktibo. Siya ay marunong makinig. Siya ay marunong maghintay. Siya ay marunong magdasal.
Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, manalangin kayo upang magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mga bagay na ito. Ang panalangin ang nagpapanatili sa atin sa pagkagising. Kapag hindi na tayo nananalangin, unti-unti tayong binabalot ng antok, ng kawalang pakialam, ng panghihina ng loob, ng kawalang saysay. Pero kapag tayo ay nagdarasal, kahit pa ang mundo ay magulo, ang ating loob ay malinaw. Kahit pa may takot sa hinaharap, may tapang sa ngayon. Sa panahon ngayon, napakaraming tulog. Hindi dahil gabi, hindi mulat ang damdamin, no? Tulog sa gutom ng iba, tulog sa sigaw ng katarungan, tulog sa panawagan ng kalikasan, tulog sa hinanakit ng mga anak, tulog sa luha ng asawa, tulog sa pagkalulong sa sarili. Kahit napapanahon yung paanyaya ni Jesus, gising ka ba talaga? Hindi natin alam ang oras ng pagdating ng anak ng tao, pero alam natin ang oras ng ating sariling buhay. Ito ay ngayon. Ngayon ang araw ng pagkilos. Ngayon ang sandali ng pagbabalik loob. Ngayon ang panahong dapat gising ang puso. Dahil baka sa dami ng ginagawa natin para sa ating kinabukasan, nakakalimutan nating ang presensya ng Diyos ay nasa ngayon. Ang grasya ay nasa ngayon. Ang paanyaya ay nasa ngayon. Sa pagwawakas ng taong ito, ngayong araw na ito, bukas ay unang linggo na ng Adbyento, kaya New Year na sa simbahan. At sa paghahanda para sa panibagong yugto na ito, tanungin natin ang ating sarili, saang bahagi ng buhay tayo tulog na kailangan nating gumising? Sa mga kilos natin, desisyon at damdamin sa araw-araw, tayo ba ay gising sa presensya ng Diyos o tulog sa katotohanan ng ating sarili? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gisingin mo ako. Gisingin mo kami. Sa aming pagkaabala, sa aming pagiging manhid, sa aming mga sariling alalahanin, hipuin mo kami upang muling magising ang aming puso sa iyong presensya. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang makita ka sa bawat sandali at mamuhay na may kamalayan, pag-ibig at pananampalataya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.